Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-22 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At sa ulo ng mga balita, 15 DPWH Mimaropa officials sinampahan na ng kaso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Mga student-athletes sa lungsod muling nagharap sa City Division Athletic Meet 2025. At 38 full scholars ng PGOM kinumpirma na ng sangguniang panlalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Mimaropa, katuwang ang pamahalang lungsod ng Calapan ng isang matagumpay at malakihang motorcade noong Nobyembre 18, 2025 bilang formal na pagsisimula ng Drug Abuse Prevention and Control Week 2025. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mimaropa, katuwang ang pamalalusod ng Calapan ng isang matagumpay at malaki ang motorcade na karaang 18 ng Nobyembre bilang formal na pagsisimula ng Drug Abuse Prevention and Control Week 2025. Mula sa pavilion sa City Plaza, binagtas ng convoy ang pangunahing kalsada sa lungsod upang maiparating sa publiko ang mas matatag na panawagan laban sa ilegal na droga. Ang gawain ay naglalayong palawakin ng impormasyon ukol sa drug prevention, patatagin ang advokasya at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga programang pangkaligtasan at pangkaunlaran. Umabot sa 365 na kalahok mula sa iba't ibang national government agencies o NGAs ang lumahok sa motorcade. Nakaisa rin ang makinatawan mula sa law enforcement agencies, local government units, liga ng mga barangay, educational institutions, riders club at mga pribadong organisasyon. Ipinahayag ng PDEA Mimaropa ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ahensyang nakibahagi at sa pamalalusad ng Calapan sa patuloy na suporta at matibay na pakikipagtulungan sa pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at drug-free na komunidad. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And of course, this is a Drug Abuse Prevention and Control Week celebration. So isang magandang DAPC Week po sa ating lahat. And patuloy po yung kampanya ng PDEA sa laban kontra illegal na droga. And of course, ang laban na po ito ay hindi lamang po Ma'am PDEA. Ito po ay pang lahat. So ang lahat po ay ini-encourage namin kung may impormasyon po na naisibigay ay maaari po makipag-ugnayan sa amin. And of course, ang laban sa illegal na droga ay patuloy pa rin po. So iwas sa droga dahil wais ang kontra droga. Kinumpirma ng sangguniang panlalawigan ang 38 full scholars sa ilalim ng Provincial Educational Assistance Program ng pamahalaang panlalawigan ngayong araw sa kabuuang bilang na 15 ay mga estudyanteng kumukuha ng bachelor's degree at 15 din ang kumukuha ng kursong agrikultura na pawang nagmula sa 14 na bayan at isang lungsod ng lalawigan. Kinumpirma na ng Sangguniang Panlalawigan na ang 38 full scholars sa ilalim ng Provincial Educational Assistance Program ng pamahalaang panlalawigan. Sa isinagawang sesyon sa SP Boardroom, inihain ni 1st District Board Member Ryan Arago ang motion para sa kumpirmasyon ng mga scholar na agad naman sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at inaprobahan ni Vice Governor at SP Presiding Officer Antonio Jojo S. Perez Jr. Sa kabuang bilang, may 15 mga estudyante ang kumukuha ng bachelor's degree at 15 din ang kumukuha ng kursong agrikultural na pawang nagmula sa 14 na bayan at isang lungsod ng lalawigan. Bukod pa dito, 8 kabatang scholar ang mula sa 8 tribo ng katutubong mangyan.
Ang mga scholar ay makatatanggap ng libreng tuition fee, cash allowance at book allowance mula sa PEAP na pinangangasiwaan ng Provincial Public Employment Services Office sa pamumuno ni PPES Officer Antonio Magnaye Jr. Ang programang ito ay patunay ng patuloy na pagtutok ng pamahalaang panlalawigan nila sa ilalim ng administrasyon ni Governor Yumerito Bonsolor sa pagpapalawak ng oportunidad sa edukasyon para sa mga kabataang Mindoreño. Samantala, ang pagpapakita ng kahusayan at matatag na pagkapatupad ng labor standards ng Department of Labor and Employment o DOLE ni Mimaropa Region ang siyang naging batayan upang kilalaning isa sa mga natatanging regional office sa ginanap na 2025 Labor Inspection Summit. Ang mga nakamit nilang parangal, alamin natin sa report na ito. Ang pagpapakita ng kahusayan at matatag na pagpapatupad ng labor standards ng Department of Labor and Employment Mimaropa Region ang siyang naging batayan upang kilalaning isa sa mga natatanging regional office sa ginanap na 2025 Labor Inspection Summit. Nakamit ng rehiyon ang 3 prestiyosong parangal at nakakuha pa rin ng 1 milyong pisong pondo para sa pagpapatibay ng mga programa sa labor inspection. May temang Shaping the Future of Work, Upholding Decent Work Through Convergence and Strengthened Institutional Strategies Anchored on International Standards. Isinagawa ang 2 araw na summit na karang 5 hanggang 6 ng Nobyembre sa SMX Clark, Pampanga. Dinuluhan ito ng mga DOLE Regional Office mula sa iba't ibang panig ng bansa upang ibida ang kanilang best practices, inobasyon at mga tagumpay sa larangan ng labor inspection at enforcement. Namukod tangi ang DOLE Mimaropa sa Category C para sa performance ito noong 2024 at tumanggap ng sumusunod na mga parangal: Highest Occupational Safety and Health Standards Compliance, High General Labor Standards Compliance, Effective Implementation of Labor Inspection Program. Patuloy na may sinusulong ng DOLE Mimaropa ang mas ligtas, makatao at makatarungang kondisyon sa paggawa sa buong rehiyon sa pamamagitan ng mas pinigting na inspeksyon at pagtutok sa pagsunod ng mga establishmento sa itinakdang labor standards. Pinarangalan ng 2025 Philippine Choice Award para sa natatanging humanitarian at leadership service si San Teodoro Mayor Karen Ponce Miranda. Isang parangal ayon sa alkalde na ikinagagalak niya at handog para sa mamamayan. Isang malaking karangalan na natamo ng bayan ng San Teodoro matapos tanghaliin si Mayor Karen Ponce Miranda bilang 2025 Philippine Choice Awardee for Outstanding Humanitarian and Leadership Service. Ang prestiyosong parangal ay pagkilalaan nila sa kanyang tapat na paglilingkod, malasakit sa mamamayan at matatag na pamumuno na nagbigay ng bagong direksyon at pag-asa sa mga mamayan ng San Teodoro. Sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan ay pinamalas ni Mayor Ponce Miranda ang pamamahala na nakasentro sa serbisyo publiko at kapakanan ng bawat mamamayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ng mga programa nagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa komunidad. Ayon sa mga residente, ang karangalang ito ay hindi lamang tagumpay ni Mayor Karen, kundi tagumpay ng buong bayan na patuloy na naniniwala sa mabuting pamamahala at sa bagong pag-asa ng San Teodoro. Sa isang maikling pahayag, sinabi ni Mayor Ponce Miranda na ang karangalang kanyang tinanggap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat isang mamamayan na patuloy na naniniwala sa malasakit, pagkakaisa at tunay na pagbabago. Nanawagan din siya ng patuloy na pagbibigay ng tapat na paglilingkod ng may puso at integridad para sa ikauunlad ng kanilang bayan. Congratulations po sa ating lahat ng awardee. Una sa lahat, binabalik ko ang lahat ng papuri sa ating Panginoon sa napakaraming biyayang ibinigay niya sa atin. Pangalawa po, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal ng aking pamilya. Nandiyan po ang aking asawa, si Bong, at ang aking 2 anak, si Dr. Nadine at si Paula. Sa aking mga magulang at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, nagpapasalamat po ako sa nag-nominate po sa akin. Hindi man kita nakilala, maraming salamat sa iyo. At maraming salamat din sa lahat ng organizers po ng People's Choice Award
isang prestigious award. Hindi ko po akalain na ako, isang bagong mayor, bago sa politika, ay makakatanggap ng isang ganitong award. Isang mayor na galing sa isang maliit na bayan ng Oriental Mindoro, ang San Teodoro. So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat. Ako po ay si Karen Ponce Miranda, isa pong dentista sa propesyon. Lingkod bayan po ang advokasyon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga mamamayan ng San Teodoro na walang sawang nagtitiwala at sumusuporta po sa akin. Sila po ay naniniwala na ang isang maliit na bayan ng San Teodoro ay may malaking pag-asa na makilala. May bagong pag-asa at magiging bagong San Teodoro po kami. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, formal na isinagawa na karaang 19 ng Nobyembre ang pagbubukas ng City Division Athletic Meet 2025 sa Oriental Mindoro National High School na dinaluhan ng mga opisyal ng lungsod, mga pinuno ng paaralan, guro at mahigit daang-daang student athletes mula sa iba't ibang paaralan sa Calapan City. Formal na isinagawa na karayang 19 ng Nobyembre ang pagbubukas ng City Division Athletic Meet 2025 sa Oriental Mindoro National High School o MNHS na dinaluhan ng mga opisyal ng lungsod, mga pinuno ng paaralan, guro at mahigit daan-daang student athletes mula sa iba't ibang paaralan sa Calapan City. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng Athletes Parade kung saan buong kumpiyansang nagmarcha ang mga delegado mula sa elementarya at sekundarya. Kasunod dito ang opisyal na seremonya ng pagbubukas na pinangunahan ng mga kinatawan mula sa Schools Division Office, lokal na pamahalaan at Department of Education. Nagbigay ng mensahe ang mga opisyal kung saan kanilang binigyan diin ang kahalagahan ng disiplina, sportsmanship at integridad bilang pundasyon ng bawat batang atletang kalahok. Bahagi rin ng programa ang mga pagtatanghala na nagpapakita ng kultura at pagkakaisa ng mga paaralan na nagbigay ng karagdagang sigla sa seremonya.
Ang tema ng taong ito ay Mastering Discipline, Beaming with Sportsmanship and Standing Tall with Integrity. Ay may layong ibahagi at isabuhay ng mga atleta ang mga tamang asal sa tuwing sila'y makikipagtagisan, maging sa akademiman o sa sports. Kinakitaan ng enerhiya, sigasig ang mga atleta, coaches at taga-suporta mula sa iba't ibang paaralan ng lungsod ng Calapan. Ayon sa DepEd Calapan City Division, ang okasyong ito ay hindi lamang isang kompetisyon kundi isang selebrasyon ng pagkakaisa, talento at dedikasyon ng bawat Kalapeño sa larangan ng sports. Inaasahan ang tagisan ng lakas at husay ng mga atleta na mula sa 3 distrito ng East, West at South para sa elementarya at 4 na cluster naman para sa sekundarya. Hinikayat din ang mga guro at opisyal ng komunidad na patuloy na suportahan ang mga student athletes hanggang sa matapos ang kompetisyon. Bagamat agad ng lahat ang panalo, binigyan din nilang ang pinakamahalagang tagumpay ay ang paghubog sa determinasyon, pagpapakumbaba at magandang karakter ng mga kabataang atleta. Nasa 20 sports events ang City Meet 2025 kung saan ay mainit na inabangan ang pagtatapat ng mga mahuhusay na atleta sa lungsod ng Calapan. Samantala, nagsampa na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga unang kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro, kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nagsampa na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan ng mga unang kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro, kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang sa sinampahan ng graft at malversation cases si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 4B Mimaropa ang SunWest Corporation na nadadawit sa irregularidad sa 289.5 million pesos na road dike project sa mag-asawang Tubig River na proyektong dapat sana'y napapakinabangan ng mga residente. Ayon sa Ombudsman, walang piyansa sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Alinsunod ito sa Article 217 at Article 171 ng Revised Penal Code at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ibinahagi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng umabot sa 40 katao ang listahan ng mga kakasuhan dahil na rin sa mga alleged involvement nila sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Binigyan din naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng proseso bago tuluyang mapanagot ang mga may sala. Inuwi ng kinatawa ng bayan ng Victoria na si Angelica Arwin C. Evora ang corona ng Miss Oriental Mindoro 2025 matapos ang kompetisyon na karaang November 13 na ginanap sa bulwagang Panlalawigan. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Bahagi pa rin ang nagdaang pagdiriwang ng 75th founding anniversary ng lalawigan ang taunang prestiyosong patimpalak na Miss Oriental Mindoro kung saan ay 15 kandidata ang naglaban mula sa 14 na bayan at lungsod ng lalawigan. Tulad sa inaasahan, grandioso ang naging presentasyon ng mga kandidata. Mula sa disenyo ng entablado hanggang sa mga kasuotan ay masusing pinaghandaan. Bawat isang kandidata nagpakita ng kanilang husay sa pagrampa sa mga kasuotan mula sa production outfit, long gown, Mindorenya attire at swimsuit wear competition. Inabangan rin na maraming manonood di lamang ang kanilang kagandahan sa mga piling kasuotan, kano rin ay hinangaan ang mga ito sa kanilang talino sa pagsagot sa question and answer portion. Matapos ang kompetisyon, tinanghal na second runner-up si Miss Paula Lisa Marie Jean Craven. First runner-up si Miss Pinamalayan Maria Eliana Jean de Quinya. Mahalta Beauty 2025 naman si Miss Calapan Jayana Samantha Di Makulangan. Miss Tourism 2025 si Miss Bulalakaw Cesta Espinosa. Habang ang corona ng Miss Oriental Mindoro 2024 ay inuwi naman ni Miss Victoria Angelica Arwin Evora. Our second runner-up is you, Miss Paula Lisa Mary Jane Craven.
Congratulations, Miss Liza Marie Jane Craven, our Miss Pola. And the first runner-up is you, Miss Pinamalayan. Miss Pinamalayan is Miss Maria Eliana Jean Diquinia. Our Miss Oriental Mindoro Tourism 2025 is Miss Bulalakaw! That means our Miss Oriental Mindoro 2025 is Miss Victoria! Shining bright, parang mina di oro. Ikaw ang ginto sa bawat kwento. Pindoreria, tunay na yaman ka. Kinang ng isa, sa'yo nagmula. Lahat-lahat, puso'y nagkakaisa. Mangyayahal ka. And we would like also to invite Miss Trisha Martinez on stage. Dala mo sa ngiti, sa iyong pagtatag, mundo'y napapawi. Ladies and gentlemen, our Miss Oriental Mindoro 2025 is you, Miss Victoria! Angelica Arwin Ebora. Miss Trisha Martinez and Mayor Richard in song on stage, please. Shining bright, parang mina di oro. Ikaw ang ginto sa bawat kwento. Pindoreria, tunay na yaman ka. Kinang ng isa, sa'yo nagmula. Lahat-lahat, puso'y nagkakaisa. Mangyayahal kong tama raw na wala'y kasama. Likas na ganda, dala mo sa ngiti. Sa iyong pagtatag, mundo'y napapawi. Nasa iyo ang ganda. Isang mahalagang pamahala. Thank you very much to our presenters. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-15 ng Nobyembre bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan, higit na nangibabaw ang tunog at musikang ipinamalas ng CIGFI Rhythm Ensemble ng San Teodoro Central School mula sa bayan ng San Teodoro na itinanghal bilang kampyon sa Tunog Mindoro Drums and Glockenspiel Band Competition. Higit na ng ibabaw ang tunog at musikang ipinamalas ng SIGFI Rhythm Ensemble ng San Teodoro Central School mula sa bayan ng San Teodoro na itinanghal bilang kampyon sa Tunog Mindoro Drums and Glockenspiel Band Competition. Ito ay isa sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang ng ika-75 araw ng lalawigan ng Oriental Mindoro nakaraang ika-15 ng Nobyembre. Bukod sa tropeyo, tumanggap din ng 500,000 pesos na papremyo at 200,000 pesos na pambili ng band equipment mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang gantimpalang ito ay makatuwang na ibinigay ni na Governor Yumerlito Bons Dolor at Vice Governor Antonio C.A. Jojo Perez. Bukod dito, tumanggap din sila ng 10,000 pesos na halaga ng voucher mula sa Jolly Waves Water Park and Resort. Sa kabuuan, naging lubos na makulay at puno ng sigla ang naging pagtatanghal ng 10 grupo mula sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan. Nakuha ng Old Town Pride Drums and Glockenspiel Band ng Lumang Bayan Elementary School na mula pa rin sa bayan ng San Teodoro ang ikalawang pwesto at tumanggap ng 300,000 pesos. Sila din ay tinanghal bilang most disciplined group na nakatanggap ng karagdagang 30,000 pesos at 7,000 pesos na halaga ng voucher mula sa Jolly Waves. Samantala, nakuha naman ng Harmonic Blazers na Magdalena Suyong Memorial School ng bayan ng Bungabong ang ikatlong pwesto na tumanggap ng 200,000 pesos. Mayroon din silang voucher mula sa Jolly Waves sa halagang 5,000 pesos. Itinanghal naman Best Color Guard at Best in Uniform ang The Harmony Band ng Pakyas Elementary Schools ng bayan ng Victoria na tumanggap ng 60,000 pesos. Ang mga hindi naman pinalad sa kompetisyon ay nakatanggap ng 50,000 pesos na participation incentive at karagdagang 20,000 pesos cash. Ang patimpalak ay hindi lamang naglalayong magbigay aliw sa mga manunood kundi upang mahikayat din ang mga kabataan na higit pang tuklasin at pagyamanin ng kanilang talento sa musika at sining, mga mahalagang bahagi ng kultura ng lalawigan. Higit sa kompetisyon, ito ay isang selebrasyon ng mayamang kultura, komunidad at 75 taong paglalakbay ng lalawigan tungo sa pag-unlad. Wagya Bahaghari Festival mula sa bayan ng Pinamalayan sa Fiesta Mahaltana The Festival Showcase Street Dancing Competition kung saan ay nag-uwi ang grupo ng 700,000 pesos cash prize at 2.5 million pesos para sa kanilang paaralan. Nagmula sa Pinamalayan! Tinanghal ng kampiyon sa Fiesta Mahaltana The Festival Showcase ang Haring Ibong Mandaragit Bahaghari Festival ng Pambisan National High School mula sa bayan ng Pinamalayan. Matapos ipakita ang kanilang husay at galing sa malikhaing pagtatanghal ng makulay na kultura at kasaysayan ng kanilang bayan. Nag-uwi ang grupo ng tropeyo, 25,000 pesos voucher mula sa Jolly Waves, tumataginting na 700,000 pesos cash prize at 2.5 million pesos para sa kanilang paaralan mula sa pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Governor Bons Dolor. Samantala po mga lawan-lawan sa pwesto ang Hiyas ng Kalap Kala Festival ng Calapan City. Bukod sa tropeyo, nagkamit din ang grupo ng 20,000 voucher sa Jolly Waves at papremyo na nakakalaga ng 250,000 pesos. Gayon din po mangatlo ang Tribong Biniray Festival ng Bulalakaw na nag-uwi ng tropeyo, 100,000 cash prize at 15,000 voucher mula sa Jolly Waves.
Bukod pa dito, nakatanggap din ng special awards ang mga nanalo at iba pang mga kalahok na nag-uwi ng karagdagang 20,000 pesos. Ang most disciplined group, Haring Ibong Mandaragat ng Pinamalayan, Best in Choreography, Tribong Masayaw ng San Teodoro, Best in Concept, Tribong Biniray, Bulalakaw, Best in Costume and Props, Hiyas ng Kalap ng Calapan City. Bago pa man ang patimpalak, binigyan ng pamahalaang panlalawigan ng mga kalahok ng tig 450,000 pesos bilang paghahanda at sa araw ng pagtatanghal. Muling pinagkalooban ang bawat grupo ng karagdagang 25,000 pesos. Ang Fiesta Mahal Tana Festival Showcase ay malinaw at patunay na nanatiling buhay ang sigla at saya ng mga makukulay at masasayang kapistahang Mindoreño, mga bahagi ng kultura at tradisyong tunay na yaman ng Oriental Mindoro. Sa dulo ng pitong pinagtagning kulay, ibinunyag, ipinamalas ang bayang marilag. Pinamalayan, kinala ng kulay sa buong kapatagan na sila yan ang buhay ng inang kalikasan. Ang pagtila ng ulan ay panibagong tipan, kikinang nataalab ang pag-asa magpakailanman. Bahagari, 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 bahagari. Sa dulo ng pitong pinagtagning kulay, bumarasag, ipinamalag, palyok na kay tatag. Pinamalaya sa luwi ng biyaya, dami ng pagpapala, ang iwaga ng diwa ng pakikipagkapwa. Tulad ng bahagari, kulay may patingkarin, tutusin, dinangin, angkinin, ngani man din. Anay ko dupadan, saring ka pamaginan, mamay bayaw munasan, amunayaw sa tagnan. No mangunay sa ng pagmamatarabuyan sa kanay pagpupadan, unay isihin tuwan, kasaluyong wayaban. Bahagari, 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 bahagari. Bahagari, pinamalangan, bahagari, pinamalangan, bahagari.
Samantala, ika-14 ng Nobyembre, personal na pinangunahan ni Calapan City Mayor Doyce Liachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang lighting ceremony ng makulay at makinang na Christmas Village na matatagpuan sa City Hall Complex, Barangay Ginobatan, Calapan City. Okay! Alam pa ninyo! Sabayan niyo akong pumila! Sa loob ng 10 segundo, green sounds, level tayo. At the count of 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ika-14 ng Nobyembre, personal na pinangunahan ni Calapan City Mayor Doyce Liachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang lighting ceremony ng makulay at makinang na Christmas Village na matatagpuan sa City Hall Complex, Barangay Ginobatan sa lungsod ng Calapan. Kasama si Bukal R.L. Liachon, ang buong sangguniang panlungsod, 1st District Representative Congressman Arnon C. Panaligan, CGC Department Heads, Program Managers, Office Heads at City Government Employees. Formal na binuksan sa publiko ang pamaskong atraksyon na regalo ni Mayor Doy at Vice Bim, hindi lamang para sa mga Calapeño, kundi sa buong Mindoro. Tampok sa nasabing Christmas Village ang life-size Santa Claus, outdoor reindeers, nutcracker soldier, life-size teddy bear at iba pang super-size gift at Christmas decor. Go-kart rides na sinamahan pa ng classic perya attractions. Lalo pang tumingkada na turang lighting ceremony dahil sa fireworks display na kinagiliwan ng lahat ng mga dumagsa dito. Para sa mga hindi nakadulo, nakaraang opening ay maaari pa rin bumisita sa nasabing atraksyon anumang araw mula Lunes hanggang Biyernes simula alas 6 ng hapon. Isaan nila itong maagang pamasko para sa mga Calapeño upang higit na pasiglahin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa lungsod ng Calapan. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like-in ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok
na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, kisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.